Heto ang bago niyong makakasama. Siya si Elisa. Maging mabait kayo sa kanya ha, para magtagal naman siya dito sa mansyon. Sambit ng babaeng amo na si Rhea. Pinakilala niya nga ang bagong pasok nilang katulong sa dati pa nilang katulong at driver na sina Lita at Melvin. Lita, ikaw nang bahalang magturo kay Elisa sa kung anong gagawin niya. Melvin, ihanda mo pala ang kotse at aalis ako ngayon. Matapos niyon ay lumakad naman na ang amo na si Rhea paakyat sa kwarto nila ng kanyang mister. Magpakabait daw kami sa'yo. Kung tutuusin siya naman tong masama ang ugali, kaya umalis yung dating katulong na kasama ko dito. Sambit ni Lita. Naroon na nga sila sa kusina at tinuturuan na niya si Elisa sa mga gagawin nitong trabaho doon sa bahay. Hindi naman na naninibago si Elisa sa kanyang bagong pinasukan. 23 anyos pa lamang siya at iyon na ang pangatlong pamilya na kanyang pagsisilbihan. 16 anyos pa lang kasi siya noong mapadpad siya doon sa Maynila at maging isang kasambahay. Pero ang dalawang pamilya na nauna niyang pinagsilbihan ay pareho ang naging dahilan kung bakit siya umalis doon. Pinagtangkaan siya ng masama ng kanyang mga naging among lalaki. Maganda kasi si Elisa. Balingkinita ng katawan nito at morena ang balat. Kaya kahit sinong lalaki ay nagugustuhan ito. Isa lang ang dasal ngayon ng dalaga at iyon ay hindi na sana maulit ang mga karanasan niya sa mga pamilya na dati niyang pinagsilbihan. Elisa, may boyfriend ka na ba? Tanong ng binatang hardinero at driver na si Melvin nang magpunta ito doon sa kusina. 27 anyos na si Melvin at masasabi ni Elisa na may dating din talaga ito. Gwapo si Melvin at may katangkaran. Gayunpaman ay wala sa isip ni Elisa ang makipagrelasyon sa kahit na sinong lalaki. Kailangan niya kasing makaipon upang matubos niya ang bahay nila sa probinsya na kasalukuyang nakasangla sa bangko. Wala pa akong boyfriend, Melvin, at wala rin akong plano magkaroon ng boyfriend. Napaismid si Melvin. Bakit naman? Sayang naman yung ganda mo kung hindi mapapakinabangan ng kahit na sino. Natigilan si Elisa sa kanyang narinig. May kakaiba pa sa ngiti ni Melvin habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Mabuti na lang ay sinaway din agad ito ng isa pang kasambahay na si Lita. Melvin, ano ka ba? Tigilan mo nga yang si Elisa. Hindi lahat ng babae makukuha mo, no? Doon ka na nga. Baka mamaya mahuli ka ni Ma'am Rhea. Mapaalis ka pa dito sa mansyon. Napaismid si Melvin. Ako? Papaalisin ni Ma'am Rhea? Malabo yun. Matatanggal na kayong lahat dito, pero sigurado may iwan ako. Hanggang sa lumakad na nga paalis ng kusina ang binatang driver. Elisa, huwag mo na lang pansinin niya si Melvin ha. Mas mabuti na dumistansya ka sa kanya. Napakababaero ng taong yan. Alam mo ba na ang dami niya naging girlfriend na kasambahay dito sa subdivision? At yung isa pa nga doon na buntis niya. Pero hindi niya pinanagutan, kaya umuwi na lang sa probinsya yung babaeng yon. Huwag na huwag ka magpapadala sa mga matatamis na salita niyang si Melvin kung ayaw mong mabuntis habang nandito ka. Ngumiti at tumango si Elisa. Oo naman, hindi naman ako ganong klase ng babae. Nagpatuloy pa si Lita. Saka nga pala, mamaya makikilala mo na ang asawa ni Ma'am Rhea. Siya si Sir Tom. Palagi siyang nandito sa bahay pero madalas nandun lang sa kwarto. Dadala mo siya mamaya ng pagkain doon sa terasa sa kwarto nila. Doon kasi siya palaging kumakain eh. At habang kumakain siya, dapat nandoon ka lang para maghintay ng mga iuutos niya. Tila nangamba si Elisa sa kanyang narinig dahil nga sa mga karanasan niya noon sa mga lalaking amo. Kakailangan ba talaga na pumunta ako doon sa kwarto niya, Lita? Sumagot si Lita. Kailangan yun, Elisa. Bakit? May problema ba? Napabuga ng hangin ang bagong kasambahay sa mansyon. Wala naman. Sige, gagawin ko. Nagpatuloy na nga sila sa paghahanda ng pagkain. Ilang saglit pa nang mapansin ni Elisa na mag-isa na lang pala siyang naroon sa kusina. Lita, nasan ka? Itatanong ko lang sana kung saan ko ilalagay itong mga nagamit kong basahan.
Hindi mahanap ni Elisa si Lita kung kaya't nagkusa na lang siya na isampay doon sa labas ng kusina ang nagamit niyang basahan. Doon ito banda sa likod bahay. Habang nagsasampay siya doon ay napatigil siya sa tila kakaibang ingay na kanyang naririnig. Hindi niya mawari kung saan ito nanggagaling at kung ano ang pinagmumulan nito. Pero isang bagay ang kanyang nasisiguro. Alam niya na boses ng babae ang kanyang naririnig. Babae na tila hindi niya mawari kung nahihirapan ba ito. Nagpalinga-linga sa paligid si Elisa. Baka si Lita ang babaeng yun? Nasaan pa kasi siya? Lumakad ang dalaga hanggang sa nakarating siya sa garahe kung saan nakaparada ang isang itim na sasakyan. Nagkaroon pa ng pagtataka sa isipan ni Elisa dahil pansin niya na umaalog ito kahit pa na hindi naman ito naandar. May tao ba sa loob? Mas lumapit pa dito si Elisa. Kahit pa nga na tinted ang salamin ay pinilit niyang masilip ang loob ng naturang kotse. Hanggang sa tumigil ang kanyang mundo dahil sa nakita ng kanyang mga mata. Isang bagay pala ang nagaganap sa loob ng nakaparadang sasakyan. Lumakas ang kabog ng dibdib ng dalaga at tila napako siya sa kanyang kinatatayuan. Kaagad siyang napaatras at malalim ang kanyang paghinga. Isa sa 2 tao ang nakita niya doon sa kotse at iyon ay ang binatang driver na si Melvin. Pero ang napapaisip siya kung sino ang babaeng kasama nito. Lita? Si Lita ba ang kasama ni Melvin? Doon niya naisip na ang ingay ay nagmumula sa kapwa niya kasambahay na si Lita. Naisip din niya na marahil may relasyon sila ni Melvin kung kaya't kunwaring pinapayuhan siya nito na iwasan ang binatang driver. Tuloy-tuloy ang ingay doon sa loob ng kotse habang tumatagal ay lalo pang lumalakas. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Lita na tinawag siya. Elisa, ano ka ba? Ano bang ginagawa mo dyan? Halika na dito. Maghahanda na tayo ng pagkain para kay Sir Tom. Nakita ni Elisa si Lita doon banda sa kusina. Doon niya napagtanto na hindi si Lita ang babaeng kasama ni Melvin sa kotse. Lumapit naman na doon si Elisa. Lita, hindi mo ba naririnig yung ingay? Nandun sa loob ng kotse si Melvin. Nagkataon naman na nawala na ang ingay. Senyales iyon na natapos na ang kaganapan. Anong ingay? At saka diba sinabihan na kitang iwasan si Melvin? Halika na nga. Bumalik na rin kaagad doon sa kusina si Lita. Pero saglit na nagpaiwan sa likod bahay si Elisa. Nagtago siya sa likod ng mga halaman. Nakita niyang bumukas ang pinto ng kotse at lumabas nga doon ang 27 anyos na si Melvin. Pawisan nito at wala pang pangitaas na damit. Nakatutok ang mga mata ni Elisa sa pinto ng kotse hanggang sa lumabas na nga ang kanyang hinihintay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya na ang babaeng nakasama pala ni Melvin ay ang babae nilang amo na si Rhea. Alas 8 ng gabi ay nagdala nga ng pagkain ang dalagang si Elisa doon sa kwarto ng mag-asawa. Alam niyang wala doon ang babaeng amo dahil naroon pa ito sa opisina ng kanilang negosyo. Kumatok si Elisa sa pintuan. Nasabi naman sa kanya ni Lita na hindi siya pagbubuksan ng pinto ng lalaking amo kaya pumasok na rin ng kusa ang dalagang kasambahay. Rhea? Han? Ikaw na ba yan? Kinabahan si Elisa nang marinig na nga niya ang boses ng lalaki. Malamig ang boses nito at buong buo. Pakiramdam niya ay malaking tao ang lalaki na kanyang pagsisilbihan ng sandaling iyon. Sir Tom, ako po si Elisa. Ako po yung bagong kasambahay dito sa mansyon. Nandito lang po ako para dalhin yung pagkain ninyo. Hindi sumagot si Tom. May kalakihan ang naturang kwarto. Lumakad pa si Elisa hanggang sa nakita na nga niya ang kanyang amo.
Nakaupo ito sa gilid ng kama. Mali naman ang kanyang unang hinala na malaki at may katabaan nito. Katamtaman lang ang katawan ni Tom at matipuno ang tindig nito. Pero hindi sapat na dahilan iyon para mawala ang takot ni Elisa. Sir Tom, ilalagay ko na po dito sa terasa yung pagkain ninyo Binuksan ni Elisa ang terasa doon sa kwarto. Nilapag niya ang dala niyang pagkain sa mesa na naroon. Matapos niyon ay binalikan na niya si Tom na nakaupo pa rin sa gilid ng kama. Sir Tom, nahanda ko na po yung pagkain niyo doon sa terasa. Hanggang sa sumenyas ang lalaking amo. Halika dito. Lumapit ka. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Elisa sa senyas sa kanya ni Tom. Matinding kaba ang kanyang nararamdaman, pero lumapit pa rin doon ang dalaga. Sir Tom, bakit po? Humawak si Tom sa braso ni Elisa. Sir Tom, ano pong gagawin ninyo? Tumayo si Tom hanggang sa kumapit ito sa balikat ng dalaga. Nagulat si Elisa. Sir, bitiwan niyo po ako. Kaagad na tinulak ni Elisa si Tom at tumakbo siya palabas ng kwarto. Mangyak-ngyak sa takot si Elisa at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Isang bagay lang ang kanyang naisip. Kailangan na niyang makaalis sa naturang mansyon. Alam niya na walang pinagkaiba si Tom sa mga dati niyang lalaking amo. Napaupo si Elisa doon sa upuan na nasa hardin. Lumuluha siya at nanginginig sa sobrang takot hanggang sa nakita siya ni Lita at nilapitan siya nito. Elisa, tapos na bang kumain si Sir Tom? Teka, Elisa, umiiyak ka ba? Ano nangyari sa'yo? Hindi pa kaagad makapagsalita si Elisa dahil sa takot. Hinawakan ni Lita ang mga kamay ni Elisa. Elisa, sabihin mo sa akin, ano nangyari? Doon na nagawang sumagot ng dalaga. Lita, gusto ko na umalis dito. Natatakot ako. Natatakot ako sa pwedeng gawin sa akin ni Sir Tom. Kanina sa kwarto niya, muntikan na niya akong gawan ng masama. Napakunot ang noo ni Lita. Ano? Pero Elisa, imposible ang sinasabi mo. Hindi ganong klase ng amo si Sir Tom. Mabait si Sir Tom. Si Ma'am Rhea lang naman ang totoong dahilan kung bakit nag-aalisa ng mga katulong dito. Sumagot si Elisa. Pero kumapit siya sa akin kanina. Alam kong plano niya akong yakapin at gawan ng masama. Doon na pagtanto ni Lita ang lahat at nagbuntong hininga siya. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Elisa, bulag si Sir Tom. Malamang kumapit siya sa'yo para magpaalalay. Natigilan naman si Elisa sa kanyang narinig. Ano? Sumagot pa si Lita. Pasensya na kung nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hindi nakakakita ang lalaking amo natin. Hindi masamang tao si Sir Tom. Maniwala ka sa akin. Sa katunayan, siya na nga lang ang tumuturing sa amin dito na tao at pamilya. Masanay ka na lang sa kanya. Dahil kailangan lang talaga niya madalas ng kaagapay para makakilos. Dahil sa mga sinabi ni Lita, ay tila napagtanto rin ni Elisa ang kanyang pagkakamali. Naisip niya na paano nga naman siya magagawa ni Tom ng masama kung hindi pala ito nakakakita. Kaya matapos siyang makausap ni Lita ay agad rin na bumalik si Elisa doon sa kwarto kung nasaan ang lalaking amo. Nakita niyang nakaupo pa rin ito doon sa gilid ng kama. Hindi maintindihan ni Elisa ang kanyang sarili dahil may kaba pa rin siyang nadarama. Naramdaman naman ni Tom ang pagpasok ng isang tao sa kwarto. Ikaw ba yung bagong kasambahay na nandito kanina? Bakit ba bigla mo kong iniwan? Lumapit na rin agad si Elisa. Sir Tom, pasensya na po. Hindi ko po alam na bulag po pala kayo. Nagbuntong hininga si Tom.
Ano nga ulit ang pangalan mo? Sumagot si Elisa. Ako po si Elisa. Tumango si Tom. Elisa, nagugutom na talaga ako. Maaari bang dali mo na ako sa pagkain ko? Kaagad naman na kumilos si Elisa. Sige po Sir Tom, tara na po. Nandito po sa terasa ang hapunan ninyo. Kumapit si Tom sa balikat ni Elisa. Inalalayan naman ito ni Elisa hanggang sa makaupo ito doon sa terasa. Maraming salamat Elisa. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, maaari ka naman sumabay sa akin. Sumagot si Elisa. Hindi na po Sir Tom. Sabay na lang po kaming kakain ni Lita mamaya doon sa kusina. Hanggang sa nagsimula na ngang kumain si Tom. Nanatili naman na naroon si Elisa katulad ng bilin ni Lita. Naghihintay siya sa pag-uutos ng lalaking amo. Doon kahit paano ay tuluyan na ring nawala ang takot ng dalagang kasambahay. Tila na konsensya pa nga siya matapos niya itong itulak kanina at paghinalaan na isang masamang tao. Nasabi niya sa kanyang sarili na maling-mali siya. Sa pananalita at presensya kasi ni Tom ay masasabi nga naman talaga na mabuti itong tao, hindi tulad ng nauna niyang naisip. Habang kumakain ang lalaking amo ay nakuha itong pagkakataon ni Elisa para pagmasdan ito. Nasabi niya na gwapo si Tom. Matangos at maamo ang mukha nito. Napag-alaman ni Elisa kay Lita na 38 anyos pa lamang ito at 7 taon nang hindi nakakakita dahil sa isang aksidente. Dahil doon ay walang choice ang asawang si Rhea kundi siya ang magpatakbo ng kanilang mga negosyo. Natulong pa rin naman dito si Tom pero madalas ay nasa bahay na lamang ito. Elisa, nandyan ka pa ba? Pakilagyan naman ng tubig ang baso ko. Kaagad na kumilos ang dalaga. Sige po Sir Tom, heto po. Uminom ng tubig si Tom. Doon lang naalala ni Elisa ang nakita niya noong hapon sa garahe. Sa unang araw pa lamang niya sa mansyon ay isang lihim na kagad ang kanyang napag-alaman. At iyon nga ay ang pakikipagrelasyon ng babaeng amo sa binatang driver na si Melvin. Napasambit si Elisa sa kanyang isipan. Kawawa ka naman Sir Tom. Wala kang kamalay-malay na niloloko ka na pala ni Ma'am Rhea. Hanggang sa tumayo na si Tom senyales na natapos na itong kumain. Kaagad itong inalalayan ni Elisa pero inawat ito ni Tom. Ayos lang ako Elisa. Dito lang muna ako sa terasa. Sanay naman na ako dito. Humawak si Tom sa bakal na harang doon sa terasa at tumingala ito. Elisa, malamig ang hangin ngayon ano? Siguro maraming bituin sa langit. Napatingin din sa kalangitan si Elisa. Marami naman po kahit paano, pero hindi po kasing rami sa nakasanayan ko doon sa probinsya namin. Sumagot naman si Tom. Sa probinsya kaunti ang polusyon. Kitang-kita talagang pagkinang ng mga bituin doon. Napangiti na rin si Elisa. Totoo po Sir Tom. Sobrang liwanag po ng kalangitan doon sa amin. Sumagot pa ulit si Tom. Gusto kong makarating sa probinsya niyo Elisa. Kaya lang, hindi ko rin naman makikita yung mga bituin na sinasabi mo. Natigilan si Elisa. Para bang nakaramdam siya ng awa sa lalaking amo. Hindi niya naiwasan na pagmasdan ito. Naisip niya na marami nga itong pera pero hindi sapat iyon para mabigyan siya ng kasiyahan. Nang makabalik na doon sa kusina si Elisa ay naiisip pa rin niya ang maikling kwentuhan nila ng kanyang lalaking amo. Doon niya nasabi sa kanyang sarili na tama si Lita. Mabuting tao si Tom at hindi ito gagawa ng masama sa katulad niyang kasambahay. Matapos maglinis ni Elisa doon sa kusina
ay magpupunta na sana siya sa kwarto na tinutulugan nila ng kapwa niya kasambahay na si Lita. Pero napatigil siya nang masalubong niya ang babaeng amo na si Rhea. Elisa, bakit nandito ka pa? Sumagot si Elisa. Ma'am Rhea, tinapos ko lang po yung paglilinis sa kusina. May iutos po ba kayo? Sumagot ang 35 anyos na si Rhea. Wala naman. Matulog ka na. Dapat kapag ganitong oras nandun ka na sa kwarto mo. Nahiya si Elisa matapos siyang pagsabihan. Sige po, Ma'am Rhea. Pasensya na po. Dito na po ako. Lumakad na rin si Rhea patungo sa kwarto nila ni Lita. Pero bago pa siya pumasok doon, ay nakita niyang lumabas ng kwarto ang binatang driver na si Melvin. Hindi nito nakita si Elisa dahil kaagad na nagtago ang dalaga sa likod ng isang poste. Dahil nga alam ni Elisa ang lihim ni na Melvin at Rhea, ay malakas ang kanyang kutob na magkikita ang mga ito. Palihim na sinundan ni Elisa si Melvin. Nakita niyang patungo ito doon sa likod bahay kung saan naglalaba ang mga katulong. Nagtungo rin doon si Elisa. Pero sa kasamaang palad ay nawala na sa paningin niya si Melvin. Lingid sa kanyang kaalaman ay may isang pinto doon papasok sa bodega. Sa bodega kung saan may isang lumang kama na kasalukuyan ng hinihigaan ng 35 anyos na si Rhea. Ang mga bagay na pag-aari nito ay nagkalat na doon sa lapag. Ang tagal mo naman. Akala ko nakatulog ka na. Sambit ni Rhea. Kaagad na napangiti si Melvin nang makita niya ang babaeng amo. Malalim ang kanyang paghinga at masaya siya sa natatanaw ng kanyang mga mata. Hindi naman kita magagawang paasahin eh. Alam mo naman yun, di ba? At saka, sino ba namang lalaki ang magagawang tanggihan ka? Nabuhayan na nga kaagad si Melvin ng sandaling iyon. Napunta na rin doon sa lapag ang mga bagay na pag-aari ni Melvin. Bahagyang napanganga si Rhea na para bang tumindi palalo ang kanyang pananabik. Heto ba talaga ang gusto mo? Lumapit na doon si Melvin. Naupo siya sa gilid ng kama at bumangon naman si Rhea. Magtiis muna tayo dito sa bodega. Sa susunod, doon na tayo sa kwarto sa itaas at ikaw na ang magiging mister ko. Humawak si Melvin sa bewang ni Rhea. Kahit saan tayo pumesto, ayos lang sa akin. Basta ba gabi-gabi tayong liligaya ng ganito eh. Napangiti si Rhea na halatang kinilig sa sinabi ng binata. Hinatak pa nga ni Melvin si Rhea. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Hanggang sa naglapat na nga ang kanilang mga labi. Di naman nila ang matamis na halik na ninanais nilang pareho. Lumalim pa ang naturang halik at naging mitya na ngayon para mamutawi doon sa bodega ang isang tagpo. 12:00 ng gabi, naroon pa rin sa likod bahay ang dalagang si Elisa. Tahimik lang doon noong una hanggang sa napatigil siya nang magsimulang mamutawi sa kung saan ang isang kakaibang ingay. Ingay na alam niyang nagmumula sa isang babae. Nasabi ni Elisa na iyon din ang ingay na narinig niya sa garahe nang mahuli niya sa akto sina Rhea at Melvin na ginagawa ang isang bagay. Kaya sa mga oras na yon ay nakakasiguro ang dalaga na muling nagaganap ang isang tagpo. Nasaan kaya sila? Naisipan ni Elisa na alamin ang kinaroroonan ng mga ito. Hindi naman siya nahirapan, lalo pa nga at may kalakasan ang ingay. Nakita niya ang isang pinto na halos hindi makita dahil nahaharangan ito ng malaking tangke ng tubig. Sa pagbukas niya ng pinto ay umalingaw-ngaw nga doon sa madilim na bodega ang naturang ingay. At sa pagsilip ni Elisa ay nakita niya nga doon ang isang kaganapan. Hindi naman na nagulat pa si Elisa dahil iyon din ang kanyang inaasahan. Hindi na niya inistorbo pa ang kaganapan. Sinarado na niya ang pintuan
at bumalik na siya doon sa kwarto. Sa paghiga ni Elisa ay marami ang gumugulo sa kanyang isipan. Alam kaya ni Sir Tom ang ginagawa ng asawa niya? Malamang hindi. Dahil kung alam niya, siguradong nakapaghiwalay na siya kay Ma'am Rhea. Kawawa naman si Sir Tom. Hindi na nga siya nakakakita tapos hindi niya pa alam na niloloko na siya ng misis niya. Hindi maipagkakaila na nahahabag talaga si Elisa sa kanyang bulag na amo. Lalo pa nga na kahit bago pa lamang siya doon, ay masasabi niyang mabuti talaga itong tao. Nandito na po tayo, Sir Tom. Dito po. Dito po kayo maupo. Isang umaga ay sinamahan ni Elisa si Tom na magpunta sa isang park, doon lang din naman sa loob ng subdivision. Gusto kasing maramdaman ni Tom ang sikat ng araw. Sa loob ng ilang taon, ngayon ko na lang ulit nagawang lumabas ng ganito. Napatigil si Elisa sa kanyang narinig. Seryoso po ba, Sir Tom? Hindi po ba kayo pinapasyal ni Ma'am Rhea dito sa park? Sumagot si Tom. Hindi ko naman magagawang magpasama kay Rhea eh. Palagi siyang wala sa bahay. Abala siya sa pagpapatakbo ng mga negosyo namin. Yung mga negosyo na pinalago ko nung nakakakita pa ang mga mata ko. Muling naalala ni Elisa ang kalokohan na ginagawa ng babaeng amo. Sir Tom, huwag niyo po sanang masamain ang itatanong ko ha. Mahal niyo po ba si Ma'am Rhea? Diretsong sumagot si Tom. Oo naman. Mahal na mahal ko si Rhea. Kaya nga siya ang babaeng pinakasalan ko eh. Sa totoo lang, dati ko siyang empleyado sa kumpanya. Doon ko nakilala si Rhea. Pinakasalan ko siya kasi alam kong totoo ang pagmamahal niya sa akin. Noon, hindi ko lang alam ngayon. Lumalim ang paghinga ni Elisa. Ano pong ibig niyong sabihin? Matipid na ngumiti ang lalaking amo. Elisa, bulag nga ako. Pero marunong pa rin ako makiramdam sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero ayos lang yon. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon, hindi niya ako iniiwan at pinapabayaan. Nanikip ang dibdib ni Elisa dahil sa sobrang awa na nararamdaman niya para kay Tom. Para bang gusto na niyang ipaalam kay Tom ang tungkol sa kalokohan na ginagawa ni Rhea. Pero naisip niya na wala siyang karapatan para makialam sa buhay ng mag-asawa. Elisa, anong nakikita mo sa paligid natin? Ikwento mo naman sa akin, oh. Naririnig ko kasi sila kahit paano. Dumaloy ang mga luha ni Elisa at hindi niya ito napigilan. Huminga siya ng malalim. May mga batang naglalaro sa playground, Sir Tom. Sila yung naririnig mo. Masayang masaya sila. Sa kabilang banda naman po, may mga pamilya na nagpipiknik. Yung iba naman pinapasyal po nila yung mga alaga nilang hayop. Hanggang sa sumabat si Tom. Elisa, bakit ka umiiyak? Napatigil si Elisa. Hindi niya akalain na malalaman yun ni Tom. Hindi po ako umiiyak, Sir Tom. Humawak si Tom sa kanyang isang braso. Elisa, sinabi ko naman na sa'yo eh. Kahit nabulag ako, nararamdaman ko pa rin ang mga taong nakapaligid sa akin. Pinahid ni Elisa ang kanyang mga luha. Pasensya na po, Sir Tom. May mga naaalala lang po ko kaya ako napaiyak. Nagtanong pa si Tom. Ang alin, Elisa? Ang pamilya mo? Ilang segundo pa bago sumagot ang dalaga. Wala na po akong pamilya, Sir Tom. Ang nanay ko lang po ang nakasama ko sa buhay. Pero nung nakatapos ako ng high school, namatay na po si Mama. Naging mag-isa na lang po ako. Naisangla yung bahay at lupa namin doon sa probinsya kaya 16 anyos lang po ako nang magsimula ako magtrabaho dito sa Maynila. Yun po kasi ang kailangan dahil mag-isa na lang po ako sa buhay.
Sumagot naman si Tom. Pareho lang pala tayo. Ang kaibahan nga lang, nakapag-asawa na ako. At tanging si Rhea na lang ang nag-iisa kong pamilya. Siguro kaya gano'n na lang din katindi ang takot ko na iwanan niya ako at pabayaan. Hindi naman na sumagot pa si Elisa. Doon ay nanaig na ang katahimikan. Pero sa sandaling yon ay para bang mas nakilala ng dalaga si Tom at mas nakumbinsi siya na isa itong mabuting tao. Habang si Tom naman, kahit pa na hindi siya nakakakita, ay alam niya at ramdam niya kung anong klaseng tao ang kanyang kasama ng mga oras na yon. Alam niya na isang maawain at mabuting tao ang dalagang si Elisa. Lita, umalis na ba sina Sir Tom at Ma'am Rhea? Tanong ni Elisa kay Lita noong umaga. Umalis na ata sila. Wala na yung van doon sa garahe. Hindi ko na rin makita si Melvin. Siya ata ang nag-drive kina Ma'am at Sir. Napangiti si Elisa. Sana mag-enjoy si Sir Tom daw sa Baguio. Gustong gusto niya rin kasi talagang lumabas dito sa bahay eh. Sa wakas ay naisipan din siyang ipasyal ni Ma'am Rhea, no? Napangiti rin si Lita. Masaya ka para kay Sir Tom? Nakasundo mo na siya, no? Sinabi ko naman kasi sa'yo mabait siyang amo eh. Hindi siya katulad ng iniisip mo, Elisa. Hindi nawala ang ngiti ni Elisa. Masaya siya para sa kanyang lalaking amo. Sa umagang yun kasi ay ang pagpunta ng mag-asawa sa kanilang rest house sa Baguio. At nasabi ni Tom kay Elisa na gustong gusto niya iyon. Matagal na niyang gustong makalabas doon sa mansyon at mamasyal sa malayong lugar. Teka Lita, saan ka pala galing? Bakit parang galing ka sa garahe? Nakatapis ng tuwalya si Lita at katatapos lang nitong maligo. Nakakainis. Barado yung banyo natin dyan sa kusina. Doon nga ako naligo sa garahe eh. Tutal may gripo naman kasi doon. Ang mabuti pa doon ka na rin maligo. Tutal tayong dalawa lang naman ang naiwan dito sa mansyon. Kapag nakauwi si Melvin, siya lang ang makakapag-ayos ng bara dyan sa banyo sa kusina. Natigilan si Elisa. Naku, ayoko maligo doon. Baka mamaya kung sino pang sumilip sa akin eh. Sumagot si Lita. Ano ka ba? Siyempre nakadamit ka dapat na maligo. Kung ayaw mo naman doon sa garahe, pwede rin naman doon sa kwarto ni na Sir Tom at Ma'am Rhea. Total wala naman sila. Doon ka na lang maligo. Nagbuntong hininga si Elisa. Siguro nga doon na lang ako sa kwarto ng mga amo natin. Sige na, para makapagluto na ako ng tanghalian natin. Dala ang tuwalya ay nagtungo nga si Elisa sa kwarto ng kanyang mga amo para doon sa banyo nito maligo. Dire-diretso siyang pumasok sa banyo. Napatigil pa siya nang makita ang loob nito. Ang laki pala nitong banyo nila dito. Wow, may bathtub pa ha. Masubukan nga kita sa mga susunod na araw. Total 5 araw naman sa Baguio sina Sir Tom. Hinawi ni Elisa ang tila kortina at nakita na nga niya doon ang shower area. Doon siya maliligo. Makikita na isa-isa na niyang sinampay ang kanyang mga damit hanggang sa makikitang napunta na rin doon ang pinakahuling piraso ng tela na kanyang inalis. Binuksan niya ang shower at nagsimula na nga siyang maligo. Ginamit na rin niya ang napakabangong sabon na naroon. Mukhang mamahalin to ah. Patuloy sa pagligo si Elisa. Pero sa sandaling yon ay wala siyang kamalay-malay na naroon din sa kwarto si Tom. Si Tom na naroon lang sa kama. Hinihintay niya ang kanyang misis na si Rhea. Dahil nga sa umagang yon ay alam niyang babiyahe sila papuntang Baguio. Nakarinig ng ragasan ng tubig si Tom mula doon sa banyo. Rhea, ikaw na ba yan? Anong oras ba tayo aalis? Walang narinig si Tom na sumagot. Naisip niya na marahil ay hinanda lang ni Rhea ang banyo. Si Rhea kasi palagi ang naghahanda ng pampaligo ng lalaking asawa. Tumayo naman na si Tom at maingat na nga siyang lumakad sa banyo para maligo. Sa pagpasok niya doon ay agad niyang inalis ang mga bagay-bagay sa kanyang katawan. Sinampay niya ang mga iyon at wala siyang tinira sa kanyang sarili. Kinapa niya ang tuwalya
at binalot sa kanyang sarili, habang ang kasambahay na si Elisa ay patuloy pa rin sa pagligo. Rhea, huwag masyadong mainit ang shower ha. Yung katamtaman lang sana. Tumigil ang mundo ni Elisa nang marinig niya ang boses ng kanyang lalaking amo, hanggang sa nakita na lang niyang may humawi sa kurtina at bumungad sa kanya si Tom na nasa ganong sitwasyon. Nalaglag ang panga ni Elisa at hindi siya nakagawa ng anumang aksyon. Nawala na rin sa isip niya na wala siyang suot ng sandaling iyon. Rhea? Han, nandyan ka ba? Napatakip si Elisa sa kanyang bibig at pinigilan niyang makalikha ng ingay. Matinding kaba ang kanyang nararamdaman at hindi alam ang dapat na gawin. Han, nasan ka ba? Hindi pa rin sumagot si Elisa, hanggang sa kinapa ni Tom ang sampayan doon sa banyo at sinampay na nga niya doon ang kanyang tuwalya. Labis itong ikinagulat ni Elisa at natulala siya. Makikita ang pagkalaglag ng kanyang panga dahil sa hindi sinasadyang matanaw ng kanyang mga mata. Isang pagkakataon yon na unang beses at sobrang hindi niya inaasahan. Nakita niyang humakbang na si Tom para tumapat sa shower. Palapit na ito sa kanya. Doon na nagawang kumilos ng dalaga. Kinuha niya ang kanyang tuwalya at binalot iyon sa kanyang sarili. Maingat siyang lumabas ng banyo at siniguro niyang hindi malalaman yon ng bulag niyang amo. Sa pagbaba niya sa hagdan ay nasalubong niya si Lita. Elisa, ayos ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Sumagot si Elisa. Lita, hindi multo ang nakita ko eh. Napakunot ang noo ni Lita. Ano bang nakita mo? Napaiwas pa muna ng tingin si Elisa. Wala. Pero Lita, si Sir Tom, naroon sa kwarto. Ibig sabihin hindi pa sila nakakaalis? Nagtaka na rin si Lita. Paanong hindi pa nakakaalis? Kakatawag lang sa akin ni Ma'am Rhea eh. Nasa biyahe na sila papuntang Baguio. Ibig sabihin hindi niya sinama si Sir Tom? Iyon na nga ang hinala ng dalawang kasambahay. Hindi tuloy nila naiwasan na maawa sa lalaking amo. Bandang 10:00 ng umaga nang magpunta sa palengke si Elisa, habang si Lita naman ay inasikaso si Tom doon sa kwarto. Okay na po Sir Tom, pwede na po kayo maupo. Sambit ni Lita. Inalalayan niya pa si Tom na makaupo sa inayos niyang upuan doon sa terasa. Maraming salamat Lita. Saka nga pala, nasan si Elisa? Pwede bang papuntahin mo siya dito? Sumagot si Lita. Sir Tom, nagpunta lang po si Elisa sa palengke. Pero kapag nakauwi na po siya, agad-agad pa pupuntahin ko po siya dito sa kwarto nyo. Dito na po muna ako ah. Bumaba na muna si Lita doon sa sala para ituloy ang kanyang paglilinis. Sakto naman na dumating na si Elisa galing sa palengke. Elisa, mabuti at dumating ka na. Pinapatawag ka ni Sir Tom doon sa kwarto niya eh. Naroon siya sa terasa. Gusto siguro niya nakausap. Natigilan si Elisa. Bigla niyang naalala ulit ang nangyari noong umaga. Lalo pa ang pagkakataon na kanyang natanaw. Pero Lita, magluluto pa kasi ako eh. Pwede bang ikaw na lang muna doon kay Sir Tom? Tumanggi si Lita. Ikaw na? Total ikaw naman ang madalas makausap ni Sir Tom eh. Sige na, ako na muna magluluto. Puntahan mo na si Sir Tom doon sa taas at hinihintay ka niya. Doon ay wala na ring nagawa si Elisa. Huminga siya ng malalim at lumakad na rin paakyat sa kwarto ng kanilang amo. Bago pa siya pumasok sa pinto ay muli pa niyang naalala ang nakita niya kanina. Ano ba to? Bakit hindi mawala sa isip ko? Relax Elisa. Kailangan mong harapin si Sir Tom. Kalimutan mo na yung nakita mo kanina. Sambit pa niya sa kanyang sarili. Pumasok na siya doon sa kwarto at nakita niyang naroon na nga sa terasa si Tom. Sir Tom, pinapatawag niyo daw po ako? Kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi ni Tom nang marinig niya ang boses ng dalagang kasambahay.
Elisa, kwentuhan mo naman ako. Ano yung pinakamasayang karanasan mo nung bata ka? Doon ay napangiti na rin si Elisa. Nagsimula nga siyang magkwento sa kanyang mga masayang karanasan noong kanyang kabataan. Makikita naman na napapangiti si Tom sa mga kwento ng dalaga. Halata na masaya talaga ito na makausap si Elisa. Sa maiksing panahon kasi na nakilala ni Tom si Elisa, ay napalagay na rin kaagad ang loob niya sa dalaga. Ganon din naman si Elisa. Hindi na rin niya mawari kung bakit may saya siyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya si Tom na napapangiti sa kanyang mga kwento. Matapos magkwento ni Elisa, ay saglit pa rin siyang nanatili doon sa terasa kasama si Tom. Tahimik na silang pareho. Hanggang sa binasag rin ng lalaking amo ang katahimikan. Elisa, nakarating ka na ba sa Baguio? Natigilan si Elisa. Bigla niyang naalala ang awa na nararamdaman niya para kay Tom matapos nga itong hindi isama ng kanyang misis sa Baguio. Hindi pa po ako nakakarating sa Baguio. Sumagot naman si Tom. Noong nakakakita pa ako, may bahay akong pinagawa sa Baguio para maging bakasyonan namin. Maganda dun, Elisa. Makikita mo yung maraming pine tree. Tapos malamig ang simoy ng hangin. Hindi naman na sumagot pa si Elisa. Ilang segundo na nagkaroon ng katahimikan bago nagpatuloy si Tom. Kung nakakakita lang ako, dadalhin kita dun, Elisa. Sa'yo ako magpapasama. Yun ang bahay na gustong gusto kong balikan. Siguro nandun na ngayon si Rhea. Elisa, sa susunod pwede bang dalhin mo ko doon? Ikaw na lang kasi ang pag-asa ko para makabalik ako sa lugar na yun eh. Hindi pa rin sumagot ang dalaga, pero may naramdaman at narinig ang lalaking amo. Elisa, tahan na. Huwag ka na umiyak. Hindi mo kailangan maawa sa akin. Pinahid ni Elisa ang kanyang mga luha. Ang mga luha na hindi niya nga napigilang dumaloy. Sorry po, Sir Tom. Kung marunong lang po ako magmaneho, ngayon mismo dadalhin ko po kayo doon. At sa puntong yon ay hindi na rin napigilan ni Elisa na yakapin ang kanyang amo. Nagbuntong hininga na lamang si Tom. Hindi man ito naluha, pero ramdam ni Elisa ang labis na kalungkutan na nararamdaman nito. Pero sa mga oras na nalulungkot ang lalaking asawa, kabaliktaran naman ito sa nararamdaman ng kanyang misis. Sa mga oras na yon ay naroon na nga si Rhea sa kanilang rest house sa Baguio. At kasama niya nga ng sandaling iyon ang kanyang kalaguyo na binatang driver na si Melvin. Naroon sila sa sala. Hindi sila nanonood ng TV. Hindi rin sila kumakain. Bagkus ay masaya silang nagkukulitan sa mahabang sofa. Katatapos lamang ng kaganapan sa kanilang pagitan. Nagkalat pa nga doon sa lapag ang mga bagay-bagay na kanilang pag-aari. Maririnig ang kanilang tawanan at hagik-gikan. Bakit? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Malaki ang ngiti ni Melvin. Sasama ba ako sa'yo kung hindi ako nagagandahan sa'yo? Hanggang sa hinatak ni Melvin si Rhea at mariin itong hinagkan sa labi. Saglit siyang inawat ng babaeng amo. Sandali lang, Melvin. Katatapos lang natin na. Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka papagod. Sumagot si Melvin. Nandito na tayo eh. Sulitin na natin. Gusto ko mapagod palalo. Yung pagod na pagod, para mahimbing ang tulog natin. Natawa na napapailing si Rhea. Kumapit siya sa balikat ni Melvin hanggang sa dinamanga nilang muli ang matamis na halik. Doon na naig ang katahimikan, pero ilang saglit lamang iyon dahil maya-maya lang ay nanaig na nga doon sa sala ng rest house ang isang kakaibang ingay. Senyales na sa araw lang na yon ay namutawing muli ang isang kaganapan sa ikalawang pagkakataon. Doon sa bahay bakasyunan kung saan silang dalawa lamang ang naroon.
at malayang-malaya nga nilang nagagawa ang bagay na pareho nilang kagustuhan. Sa paglipas ng mga araw ay lalo pang lumalim ang pagkakaibigan ni na Tom at Elisa. Tila naging kaagapay nila ang isa't isa. Ramdam nila ang kapanatagan sa tuwing sila ay magkasama. Sa loob ng maraming taon ay doon na lamang ulit madalas na makikita ang ngiti sa labi ng lalaking amo. Ganon din naman si Elisa. Sa dami ng kanyang pinagdaanan ay doon lang niya naranasan ang maging komportable sa kanyang pagtatrabaho. Para ba kasing pamilya na talaga ang turing sa kanya ni Tom. Isang gabi ay natapos na sa paghahanda sina Lita at Elisa ng hapunan. Medyo marami silang niluto dahil sa gabing yon ay ang kaarawan ng kanilang amo na si Tom. Pero umabot na ng 7:00 ng gabi ay wala pa ring nagdadatingan na bisita. Maging ang kanyang misis na si Rhea ay wala pa rin doon sa bahay. Makikita ang lungkot sa katauhan ni Tom habang nakaupo lang sa isang tabi at naghihintay. Hanggang sa tumayo na nga ito. Elisa, Lita, ang mabuti pa siguro kumain na tayo. Wala na sigurong darating na bisita. Ganun na talaga eh. Kapag wala ka ng pakinabang, wala na rin ang mga tao na dati na sa paligid mo. Nagkatinginan sina Elisa at Lita. Nakaramdam sila ng awa para sa lalaking amo. Nagsalita si Lita. Sir Tom, ano ka ba? Hindi ka pa rin naman nag-iisa no? Nandito pa rin kaya kami ni Elisa. May kasama ka pa rin ngayon na birthday mo. Sumabat na rin si Elisa. Sir Tom, kaibigan mo rin naman po kami, di ba? Doon kahit paano ay gumuhit muli ang ngiti sa labi ni Tom. Para bang napawi ang kalungkutan dahil sa sinabi ni Lita at Elisa. Siyempre naman. Sige na, kumain na tayo. Tapos mamaya, gusto kong marinig na kumanta kayo ah. Sa gabing yon ay hindi lang sila nabusog sa pagkain. Nabusog din sila sa tawanan at masayang kwentuhan. Madalas ang pagsulyap ni Elisa kay Tom. At hindi niya mawari kung bakit gano'n na lang kasaya ang kanyang puso na makita ang malaking ngiti sa labi ng kanyang lalaking amo. Pero sa pagsapit ng hating gabi ay mabilis din palang maglalaho ang ngiti sa labi ni Tom. Rhea, saan ka pupunta? Naalimpungatan si Tom matapos niya ngang marinig ang pagdating ng kanyang misis. Pero imbes na mahiga ito sa kanyang tabi, ay naramdaman ni Tom na nag-iimpake ito ng mga gamit. Kailangan ko pumunta ng Cebu. Nagkaroon ng problema yung branch ng business natin doon. Bumangon naman na si Tom. Si Edison, bakit hindi siyang papuntahin mo doon para ayusin ang problema ng negosyo? Si Edison ay ang matalik na kaibigan ni Tom na isa sa pinagkakatiwalaan niya sa kumpanya. Si Edison na humabol rin kanina sa kasiyahan at nasabi nga nito kay Tom na may kahina-hinalang ginagawa si Rhea kung kaya't madalas ang pagpunta nito sa Cebu. Hindi na Han, maraming ginagawa si Edison. Ako na magpupunta doon. Nagbuntong hininga si Tom. Hindi ka na nga nagpunta sa celebration ng birthday ko kanina. Tapos aalis ka pa ngayon? Napairap si Rhea. Kapag pinabayaan ko ang negosyo natin, saan na lang tayo pupulutin? Pwede bang yan ang itatak mo sa utak mo, Tom? Sige na, baka mahuli pa ako sa flight ko. Bitbit ang isang maleta ay lumabas na rin ng kwarto si Rhea. Kaagad siyang nagtungo sa garahe kung saan naghihintay sa loob ng kotse ang binatang driver na si Melvin. Melvin, umalis na tayo. Ihatid mo na ako sa airport. Pero hindi pa pinaandar ni Melvin ang sasakyan. Nagtungo siya sa backseat kung nasaan si Rhea. Melvin, ano bang ginagawa mo? Ang sabi ko umalis na tayo. Humaplos ang mga daliri ni Melvin sa braso ni Rhea. 1 linggo ka sa Cebu, di ba? Ibig sabihin, 1 linggo pala nating mamimiss ang isa't isa. Kung ganun, dapat palang sulitin muna natin ngayon habang nandito ka pa. Bahagyang tumawa si Rhea. Melvin, ano ka ba? Baka mahuli ako sa flight ko.
Pwede bang pagbalik ko na lang? Hinatak ni Melvin ang bewang ni Rhea at naglapit ang kanilang mga muka. Paano kung ayaw ko? Matatanggihan mo ba ako? Natatawa na napapailing si Rhea. Oh, sige na. Basta mabilis lang tayo ha. Ang mabuti pa mag-check-in na lang tayo doon sa motel na malapit sa airport. Sumagot si Melvin. Hindi na kailangan. Dito na lang tayo. Hanggang sa hinagkan nga ni Melvin si Rhea sa labi. Mariin ang naturang halik. Sa huli ay wala na ring pagpalag na ginawa si Rhea dahil ang kagustuhan ng binata ay kanya rin namang kagustuhan. At doon sa loob ng kotse ay nagpatuloy nga sila sa isang tagpo. Ilang minuto ang lumipas ay nagsimulang mamutawi doon ang isang kakaibang ingay na hirap pigilan ng babaeng amo. Samantala ay gising pa si Elisa ng sandaling iyon. Kumuha kasi siya ng tubig doon sa kusina hanggang sa napatigil siya nang makita niyang pababa ng hagdan ang lalaking amo na si Tom. Sir Tom, ano pong ginagawa ninyo? Baka mahulog po kayo. Kaagad na nilapitan nito ni Elisa para alalayan. Sir Tom, saan po ba kayo pupunta? Sana tinawag niyo na lang po kami kung may kailangan po kayo. Humawak si Tom sa braso ni Elisa. Si Rhea. Nasaan si Rhea? Nakaalis na ba ang asawa ko? Sumagot si Elisa. Hindi ko po alam, Sir Tom. Sir Tom, dito lang po kayo. Hindi nga maawat ni Elisa si Tom. Lumakad ang lalaking amo palabas ng mansyon. Elisa, nandiyan pa ba yung sasakyan ni Rhea? Sabihin mo sa akin. Napalingon si Elisa sa garahe at nakita niyang naroon pa ang itim na kotse na palaging ginagamit ng babaeng amo. Pero bago pa man sila makalapit doon ay narinig nila ang isang kakaibang ingay. Napako si Tom sa kanyang kinatatayuan. Hindi na niya kailangan pang tanungin si Elisa dahil sa sandaling yon ay nakakasiguro siya na ang boses ng kanyang misis ang kanyang naririnig. Hingal naman si Elisa. Naroon ang kanyang kaba na baka sumiklab ang malaking gulo doon sa mansyon. Si Rhea. Siya ang naririnig ko, di ba? At kasama niya ang driver namin ni si Melvin. Tama ba ako, Elisa? Dumaloy ang mga luha ng dalaga. Sir Tom, I'm sorry. Matagal ko nang alam ang tungkol dito pero wala akong lakas ng loob para sabihin sa inyo ang totoo. Tumango si Tom. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Elisa. Matagal ko na ring alam ang tungkol sa ginagawa ng asawa ko. Natigilan si Elisa sa kanyang narinig hanggang sa tumalikod na si Tom at lumakad pabalik sa loob ng bahay. Sinundan pa ito ni Elisa. Sir Tom, ayos lang po ba kayo? Saan po kayo pupunta? Sumenya si Tom. Hayaan mo muna ako, Elisa. Pakiusap. Gusto ko muna mapag-isa. Hindi naman na pinagpilitan pa ni Elisa na sundan ang lalaking amo hanggang sa umakyat na nga sa kwarto si Tom. Hindi nakita ni Elisa na nagalit o umiyak ang lalaking asawa. Pero sa pananalita nito ay nakakasiguro si Elisa na kinakain ito ng matinding kalungkutan. Nanatili doon sa labas ng bahay ang dalaga hanggang sa narinig niya ang boses ni Melvin mula sa kanyang likuran. Elisa, bakit gising ka pa? Lumingon si Elisa at hindi sumagot. Nahalata naman ni Melvin ang tila matalim na tingin sa kanya ng dalaga. Napaismid ang binatang driver. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May ginawa ba ako masama sa'yo? Saka nga pala, kayo lang ang may iwan dito sa mansyon. Isasama daw ako ni Ma'am Rhea sa Cebu. Baka daw kasi marami siyang pupuntahan doon at kailangan niya ng driver. Kayo daw muna ang bahala dito pati na rin kay Sir Tom. Sige na, dito na muna kami ha. Hanggang sa lumakad na rin si Melvin pabalik sa kotse. Nang makaalis na ang mga ito, ay sinundan pa ito ng tingin ni Elisa bago niya tuluyang isara ang gate ng bahay. Mula sa hardin ay napatingin siya sa kwarto ni Tom.
Nakapatay ang ilaw at sarado ang pintuan ng terasa. Labis na awa ang nararamdaman ni Elisa. Alam niya na labis na nasasaktan si Tom. Kaya kahit pa na sinabihan siya ni Tom na hayaan munang makapag-isa, ay pinilit pa rin ni Elisa na magmatigas. Nagtimpla siya ng paboritong tiyaan ng lalaking amo at nagtungo nga siya doon sa kwarto. "Sir Tom, nagtimpla po ko ng tiyaan ninyo." Napatigil si Elisa nang hindi niya makita si Tom doon sa kama. "Sir Tom?" Nagpalinga-linga siya sa paligid hanggang sa nakita niya si Tom na nakaupo sa lapag habang nakasandal sa gilid ng kama. Kaagad itong nilapitan ni Elisa. Sir Tom, ano pong nangyari sa inyo?" Saka lamang napagtanto ni Elisa na umiiyak ang lalaking amo ng sandaling iyon. Hindi sumagot si Tom, bagkus ay patuloy ito sa pag-iyak. "Sir Tom, halika na po." Tinulungan agad ni Elisa si Tom at napaupo niya ito doon sa kama. "Elisa, ayoko nang mabuhay. Gusto ko nang mawala dito. Wala naman na akong kwenta, di ba?" Natigilan si Elisa sa kanyang narinig hanggang sa hindi rin naawat ang pagdaloy ng kanyang mga luha. "Sir Tom, hindi po totoo yan. Huwag niyo pong sasabihin yan." Patuloy pa rin sa pag-iyak si Tom. "Yun ang totoo, Elisa. Si Rhea, iba na ang mahal niya. Kasi wala na akong pakinabang. Wala na silang lahat sa akin. Kasi wala naman na silang mapapala sa taong bulag na katulad ko eh. Wala nang nagmamahal sa akin, Elisa. Mag-isa na lang ako. Gusto ko nang mawala." Naupo si Elisa sa tabi ni Tom at niyakap niya ito. "Sir Tom, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi po kayo nag-iisa." Hinawakan ni Elisa ang dalawang kamay ng lalaking amo at tumitig siya sa mga mata nito. "Sir Tom, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ako." Hindi na rin namalayan ni Elisa ang kanyang sarili na sambitin ang salitang iyon. Iyon din kasi talaga ang totoo. Iyon ang nilalaman ng kanyang puso. Sa loob ng maiksing panahon na nakita niya ang kabutihan ng puso ni Tom, ay hindi sinasadya na makaramdam siya ng pag-ibig para dito. Patuloy sa pagluha si Tom at tila unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam habang hawak ni Elisa ang kanyang mga kamay. "Sir Tom, nandito po ako. Wala po akong planong iwanan kayo." Hanggang sa nadama na lang ni Tom ang isang matamis na halik na pinadama ng dalagang si Elisa. Tulala lang si Tom noong una, pero tila may iba rin siyang nararamdaman sa kanyang puso. Doon ay napagtanto niya na may pag-ibig na rin siya para sa dalagang kasambahay. Unti-unti ay sumabay siya sa matamis na halik. Unti-unti rin itong lumalim. Lingid sa kalaman ni Elisa ay tuluyan nang nabuhayan si Tom ng sandaling iyon. Naramdaman niya ang paghawak dito sa kanyang bewang. Medyo mahigpit ito. Sir Tom, sandali lang po." Tumigil rin naman agad si Tom at bumitiw siya sa bewang ng dalaga. "I'm sorry, Elisa. I'm really sorry. Hindi ko sinasadya." Napangiti si Elisa kasabay ng kanyang pagluha. Tila naramdaman niya ang pagiging maginoo at marespeto ng kanyang lalaking amo. Muli niyang kinuha ang kamay nito at binalik niya yon sa kanyang bewang. Muling pinadama ni Elisa kay Tom ang isang matamis na halik. Sa pagkakataon na yon ay mas malalim. Pagbibigay senyales niya yon kay Tom na handa siyang ipaubaya ang kanyang sarili. Hindi na nga rin nagpaawat pa si Tom. Ilang minuto pa ang lumipas ay makikitang nagkalat na doon sa lapag ang mga bagay-bagay na mula kina Tom at Elisa. Nakatitig si Elisa sa mukha ni Tom. Ramdam naman ni Tom ang palad ni Elisa sa kanyang pisngi. "Hinding-hindi ka mag-iisa, Sir Tom." Matamis ng ngiti ang namutawi sa labi ni Tom.
Hanggang sa muling kumapit si Tom sa bewang ni Elisa at kusa na ngang muling naglapat ang kanilang mga labi. Pareho nilang binagsak ang kanilang mga sarili doon sa malambot na kama. At sa puntong yon ay hindi na nga naawat ang kanilang mga sarili. Naging mitya yun para mapunta sila sa isang tagpo. 12:00 ng gabi, tahimik na sa buong bahay. Pero sa loob ng isang kwarto ay 2 tao ang nagpapadama ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. At ilang saglit pa, sa loob ng kwarto na yon ay nagsimulang mamutawi ang isang kakaibang ingay. Hindi na nga nagpatinag pa si Elisa sa takot. Tuluyan siyang nagpaubaya sa isang lalaki na alam niyang may mabuting puso. Ganon din naman si Tom. Hindi niya inaakala na sisinag ang isang pag-ibig sa pagitan nila ng isang kasambahay. Tuloy-tuloy doon sa kwarto ang isang kakaibang ingay na hindi napigilang kumawala mula kay Elisa. Iyon ang kanyang unang beses, pero wala siyang alinlangan at wala siyang pagsisisi na ibinigay niya yon sa kanyang amo na si Tom. Si Tom na sa kasalukuyan ay malaki na ang puwang sa kanyang puso. Umabot rin ng mahigit 10 minuto ang naturang ingay bago ito tuluyang natapos. Senyales na tuluyang natapos ang naturang kaganapan. Sunod na maririnig doon sa kwarto ang paghingal ng 2 tao. Binagsak ni Tom sa kama ang kanyang sarili dahil sa sobrang pagod. Elisa, nandyan ka pa ba? Napangiti si Elisa. Nandito lang ako, Sir Tom. Nagtanong pa ang lalaking amo. Nasaktan ba kita? Hindi sumagot si Elisa. Nahiga siya sa tabi ni Tom at pinatong ang ulo sa braso nito. Marahan siyang yumakap sa kanyang lalaking amo. Elisa, gusto kong dalhin mo ko sa probinsya ninyo. Yung malayo dito. Sumagot si Elisa. Gagawin ko. Aalis tayo. Kung yun ang magpapasaya sa'yo, susundin ko. Namutawi ang matamis na ngiti sa labi ni Tom. Malayong malayo sa pagkalugmok na dinanas niya bago siya puntahan ni Elisa doon sa kwarto. Hanggang sa pinikit nila ang kanilang mga mata at sabay na naging mahimbing ang kanilang mga tulog. Kinabukasan ng umaga, habang naglilinis ang kasambahay na si Lita doon sa hardin, ay napapaisip pa rin siya kung nasaan si Elisa. Natulog at nagising kasi siya na wala si Elisa doon sa kanilang kwarto. Nasaan kaya ang babaeng yun? 8:00 na wala pa rin siya. Saan kaya siya natulog? Hanggang sa naningkit ang mga mata ni Lita sa pagdating ng kotse doon sa mansyon. Bumaba mula doon ang babaeng amo na si Rhea, pati na rin ang driver na si Melvin. Melvin, ikaw na ang bahala sa mga gamit ko. Magpapahinga na muna ako Kaagad na pumasok sa mansyon si Rhea. Nilapitan naman ni Lita si Melvin. Melvin, ano nangyari? Bakit nandito na kaagad kayo? Hindi ba kayo natuloy? Sumagot si Melvin. Mukha bang natuloy kami? May kailangan daw asikasuhin si Ma'am Rhea sa opisina dito sa Manila. Baka bukas na lang daw kami magpupunta sa Cebu. Nagtaka pa si Lita. Saan kayo natulog kagabi ni Ma'am Rhea? Tumalikod naman na ang binata para kunin ang mga gamit doon sa compartment. Nag-check-in si Ma'am Rhea sa hotel na malapit doon sa airport. Tapos ako, natulog na lang sa kotse. Hindi naman na nagtanong pa si Lita. Alam din kasi niya na nagsisinungaling si Melvin dahil hindi lingid sa kanyang kaalaman ang lihim na relasyon ng binatang driver at ng kanilang babaeng amo. Samantala ay nakapasok naman na doon sa kwarto si Rhea. Inalis niya ang kanyang suot na sapatos. Lumakad na siya patungo sa kama para nga magpahinga, lalo pa nga at matindi ang kanyang pagod. Wala pa kasi siyang tulog dahil magdamag na namutawi ang kaganapan sa pagitan nila ni Melvin doon sa hotel kung saan sila nagpalipas ng gabi.
Medyo masakit pa nga ang kanyang katawan dahil doon. Hanggang sa napatigil si Rhea nang makita niya sa lapag ang mga nagkalat na damit mula sa dalawang tao. Nagtaka si Rhea dahil ilang damit pa nga na naroon ay pag-aari ng babae. Hanggang sa lumakad pa nga siya at tumigil ang kanyang mundo sa nakita niya doon sa kama. Naroon ang kanyang mister na si Tom. Wala itong anumang suot at ganon din ang babaeng nasa tabi nito na si Elisa. Mahimbing ang tulog nilang pareho. Sa mga oras na yon ay tinutulungan ni Lita si Melvin sa pagpasok ng mga maleta doon sa mansyon. Melvin, dito ko na lang ilalagay ah. Kailangan ko na pala magluto. Siguradong gising na si Sir Tom. Hanggang sa napatigil silang pareho nang marinig nila ang malakas at galit na sigaw ng kanilang amo na si Rhea. Bukod doon ay dinig din nila ang pag-iyak ng kanilang kasamahan na si Elisa. Agad-agad ay tumakbo paakyat sa kwarto si Lita para alamin ang nangyayari. Ma'am Rhea, ayos lang po ba kayo dyan? Hindi makapasok sa kwarto si Lita dahil nakalak ang pintuan ng kwarto. Sa mga oras na yon ay hinatak nga ni Rhea ang buhok ni Elisa habang nagkukubli ito doon sa sulok at nagmamakaawa. Hindi naman alam ni Tom ang gagawin. Rhea, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sasaktan si Elisa. Pero matindi talaga ang galit ni Rhea. Maririnig ang kanyang malulutong na mura. Makailang beses niyang pinagsasampal at pinagsisi pa ang dalagang kasambahay. Hanggang sa dangkawaring makawala ni Elisa sa pananakit ng babaeng amo. Bumukas ang pinto ng kwarto at nakita nga ni Lita ang paglabas ni Elisa. Yakap nito ang kanyang mga damit na hindi pa rin na isusuot. Elisa, ano nangyari? Hindi sumagot si Elisa, bagkus ay tumakbo na ito pababa ng hagdan. Kinagabihan ay hindi naawat ni Tom ang kanyang sarili. Pinilit niyang bumaba doon sa sala nang walang umaalalay sa kanya. Sir Tom, saan po kayo pupunta? Tanong ni Lita nang makita niyang nasa baba na ng hagdan ang lalaking amo. Lita, si Elisa. Nasaan si Elisa? Natigilan si Lita. Alam na rin kasi niya ang nangyari noong umaga. At sa pananalita ni Tom ay nahalata niyang minahal talaga nito ang kasambahay na si Elisa. Sir Tom, si Elisa po, umalis na po siya kanina. Natigilan si Tom at kusang dumaloy ang mga luha nito. Labis na awa naman ang nararamdaman ni Lita para sa kanyang lalaking amo. Kinuha ni Tom ang mga kamay ni Lita. Lita, nakikiusap ako. Hanapin mo si Elisa. Ayaw kong mawala siya. Sabihin mo sa kanya na sasama ako sa kanya sa kahit saan. Nagbuntong hininga si Lita. Gusto man niyang tulungan si Tom pero maging siya ay hindi alam kung saan niya hahanapin si Elisa. Sa mga oras na iyon ay isang mumurahing kwarto ang kanyang inupahan para sa gabing iyon. Wala naman kasi siyang ibang mapupuntahan. Habang naroon siya sa mainit at masikip na kwarto, ay dinig pa nga niya ang tawanan ng mga kalalakihan mula sa kabilang silid. Matinding gutom na rin ang kanyang nararamdaman, kaya nagpasya siyang lumabas na muna doon sa gusali para bumili ng makakain. Miss, magkano po dito sa tinapay ninyo? Tanong ni Elisa. Sumagot naman ang nagbabantay doon sa bakery. 10 piso ang isa dyan. Humugot si Elisa sa kanyang bulsa at tanging barya na lamang ang kanyang nakuha. Sa huli ay bumalik na nga doon sa lumang gusali si Elisa, bit-bit ang 2 pirasong tinapay. Iyon na lamang ang nakayanan ng kanyang pera. Pabalik na siya sa kanyang kwarto doon sa gusali nang makita niya ang kabilang silid na bukas ang pintuan. Nagiinuman doon ang nasa 3 lalaki. Napatingin ang mga ito sa kanya. Miss, ikaw yung naupa dyan sa kabilang kwarto, di ba? Totoo pala ang sinabi nito mga kumpare ko. Maganda ka pala talaga. Mag-isa ka lang ba dyan?
Dito ka na lang sa kwarto namin matulog para may kasama ka. Kaagad naman tumakbo si Elisa papasok sa kanyang kwarto. Kaagad niya ring sinarado ang pinto. Hindi pa nga sinasadya na nahulog doon sa lapag ang dala niyang tinapay. Naupo siya sa lapag at nakasandal siya sa likod ng pintuan. Matindi ang kanyang takot. Gusto niyang humingi ng tulong pero hindi niya alam kung sino ang pwede niyang malapitan. Saka lang niya napagtanto na naroon na sa lapag ang 2 pirasong tinapay. Dinampot niya ito at pinagpag hanggang sa sinimulan niya nga itong kainin. Sabado ng umaga ay bitbit ng kasambahay na si Lita ang naipon niyang basura. Palabas siya ng mansyon para nga itapon ito sa labas ng gate hanggang sa nakita niya doon si Elisa. Elisa, anong ginagawa mo dito? San ka tumutuloy ngayon? Ayos ka lang ba? Sumagot si Elisa. Lita, babalik na ako ngayon sa probinsya. Nagpunta lang ako dito para alamin ang kalagayan ni Sir Tom. Ayos lang ba siya? Hindi ba siya sinasaktan ni Ma'am Rhea? Nagbuntong hininga si Lita. Sa ngayon ayos naman si Sir Tom. Pero hindi ko lang alam sa mga susunod na araw. Elisa, may relasyon sina Ma'am Rhea at Melvin. Tumango si Elisa. Alam ko ang tungkol doon, Lita. At alam din yun ni Sir Tom. Kaya nga nababahala ako sa pwede nilang gawin kay Sir Tom eh. Sumagot pa si Lita. Kahapon nakiusap sa akin si Sir Tom. Gusto niyang hanapin kita. Elisa, nasabi niya sa akin na gusto niya sumama sa'yo. Gusto niyang umalis dito, Elisa. Nangilid ang mga luha ni Elisa. Nagkataon na sa mga oras na yon ay wala sa mansyon sina Rhea at Melvin kaya nagawang makapasok doon ng dalagang si Elisa. Sa pagpasok niya sa kwarto ay kaagad niyang nakita si Tom. Naroon ito sa terasa na halatang naghihintay. Hindi pa man nagsasalita si Elisa ay gumuhit na ang ngiti sa labi ni Tom. Elisa, alam kong ikaw yan. Masaya akong binalikan mo ko dito. Dumaloy ang mga luha ni Elisa at kaagad na niyakap ng mahigpit ang lalaking amo. Gusto mo ba talaga sumama sa akin? Lumayo na tayo dito. Lumuha na rin ang lalaking amo. Sasama ako sa iyo, Elisa. Kahit saan tayo magpunta, sasama ako sa iyo. Hagulgol na umiyak si Elisa. At doon ay naging buo ang kanyang loob na isama si Tom sa kanyang pag-alis. Kinabukasan ay tila kapayapaan ang dinanas ni Tom. Hindi man siya nakakakita pero sigurado ang kanyang kaligtasan at kapanatagan. Masaya ang kanyang puso, lalo pa nga at alam niyang kasama na niya ang babae na bago niyang minamahal. Mula sa palengke ay nakabalik nga doon sa bahay ang dalagang si Elisa, ang munting bahay nila doon sa probinsya. Bahay kubo lamang ito na may 1 kwarto at yari lamang sa mga kahoy at kawayan. Gayunpaman ay tahanan na itong tinuturing ng 2 tao at iyon nga ay sina Tom at Elisa. Tom, nasan ka? Magluluto pala ako ng sinigang na isda. Maganda yun para mainitan ng sikmura mo. Tapos dito na tayo sa balkonahe kakain. Hindi narinig ni Elisa ang pagsagot ni Tom dahil doon ay pumasok na nga sa kwarto ang dalaga. Nakita niya doon sa tapat ng bintana ang lalaking mahal niya at nilalanghap ang sariwang hangin. Malaki ang ngiti nito. Napangiti rin naman si Elisa. Tom, ayos ka lang ba dyan? Sumagot naman si Tom. Ayos lang ako. Elisa, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nakikita dito sa labas ng bintana? Naupo pa si Tom doon sa gilid ng kama. Tumabi naman doon si Elisa habang pareho silang nakaharap sa bintana. Sa harapan ng bahay, makikita ang mga puno. Sa likod ng mga puno, may malawak na bukirin. Lalo pang lumaki ang ngiti ni Tom at hinawakan niya pa ang isang kamay ng dalaga. Nagpatuloy naman si Elisa. May mga ibon na lumilipad.
Siguradong naririnig mo rin yung mga bata naglalaro na saranggola. Sumagot naman na si Tom. Kung ganon, may mga tao pala sa labas ng bintana. Maingat na tumayo si Tom. Lumapit siya sa bintana at kinapa ito para isarado. Napakunot naman ang noo ni Elisa. Tom, ano bang ginagawa mo? Bakit mo sinara ang bintana? Bumalik naman na si Tom sa tabi ni Elisa. Hindi naman bulag ang mga tao dyan sa labas katulad ko. Baka makita nila yung gagawin natin eh. Natawa na napapailing si Elisa. Sa puntong yon ay alam na din niya ang bagay na tinutukoy nito. Humawak si Tom sa bewang ni Elisa. Kahit pa na hindi ako nakakakita, naniniwala ako na maganda ka, Elisa. Napangiti si Elisa hanggang sa pinadama nga ni Tom kay Elisa ang isang matamis na halik. Wala namang pagpalag na ginawa ang dalaga, bagkus ay kumapit ang mga braso niya sa balikat ni Tom. Hanggang sa bumagsak na nga sila doon sa kama na tanging banig lamang ang sapin. Doon ay nagpatuloy na nga sila sa isang kaganapan. 4:00 ng hapon, maririnig ang mga batang naglalaro sa malawak na bukirin. Pero ilang saglit lamang ay nagsimulang manaig sa loob ng isang munting bahay ang isang kakaibang ingay. Senyales yon ng muling pagkakaisa ng dalawang taong nagmamahalan. Doon sa probinsya ay tuluyan ngang nagsama sa iisang bubong sina Tom at Elisa. Sa bagay na nagaganap doon sa kwarto ay isa sa kanilang paraan upang ipadama na totoo ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Lumipas ang mga araw ay unti-unti ring nasanay si Tom sa kanyang bagong buhay doon sa probinsya. Tuluyan niyang iniwan ang nakasanayan niyang karangyaan sa Maynila basta makasama lang ang babae na minamahal niya ng sobra. Doon sa bakuran ay naging gawain na ni Tom ang magpakain ng kanilang mga alagang baboy at manok. Hindi man siya nakakakita pero tila alam na niya ang kanyang gagawin. Elisa, saan ka pupunta? Tanong ni Tom nang lumapit sa kanya ang babae na kanyang kinakasama. Magpupunta ako dyan sa bayan. May ibibigay daw na trabaho sa akin si Kapitan eh. Ayos ka lang naman dito, di ba? Dadaan dito mamaya si Tita Melba. Mag-aabot siya ng ulam para sa tanghalian mo. Tumango si Tom, pero napansin ni Elisa ang lungkot sa reaksyon nito. Bakit, Tom? May problema ba? Matipid na ngumiti si Tom. Elisa, pasensya na kung pagpapakain lang nitong baboy ang kaya kong gawin ha. Kung hindi lang sana ako bulag, ako sana nagtatrabaho sa atin at hindi ikaw. Pakiramdam ko, lalo pa ako nakadagdag sa pasanin mo. Nagbuntong hininga si Elisa. Tom, katulad ng palagi ko sinasabi sa'yo, hindi ka pabigat sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit mas ginaganahan ako magsumikap sa buhay. Kasi ikaw na lang ang pamilya ko. Dumaloy pa ang luha ni Elisa. Kaya kahit gaano kahirap, kakayanin ko. Para sa atin dalawa. Para hindi na natin kailangan pang maghiwalay ulit. Kasi kahit ako, ayaw ko nang bumalik sa magulong Maynila. Masaya na ako magpakahirap dito. Basta nasa payapa tayo magkasama. Niyakap pa ni Elisa si Tom upang iparamdam dito na handa siyang magsumikap para sa kanilang pagmamahalan. Pero mula din ng araw na yon ay isang malaking desisyon ang ginawa ni Tom. Hindi pa nga alam ni Elisa ang tungkol doon. Sa mga sumunod na araw, habang abala si Elisa sa pagtatrabaho doon sa bayan, ay isang bisita ang dumating doon sa bahay. At iyon ay ang matalik na kaibigan ni Tom na si Edison. Nagsampa na nga ng kaso si Rhea laban sa inyo ni Elisa. Pare, hahayaan mo na lang ba na mapunta kay Rhea ang lahat ng pinaghirapan mo? Nabulag ka man pero ikaw pa rin ang nagtaguyod ng kumpanya. Empleyado mo lang naman si Rhea na nag-iasawa mo, di ba? Pero sa kabila ng binigay mong pagmamahal sa kanya, niloko ka pa rin niya. Tapos ngayon siya pa ang makikinabang sa kumpanya mo?
Kaya tama lang ang desisyon mo na bumalik sa Maynila at ipaglaban ang karapatan mo. Sumagot naman si Tom. Ang hindi ko lang alam ay kung papayag si Elisa na sumama sa akin pabalik sa Maynila. Gusto ko lang din naman na hindi na siya mahirapan pa. Pare, mahal na mahal ako ni Elisa. Nagsusumikap siya para sa akin. Siya lang ang natatanging babae na minahal ako nang hindi dahil sa pera. Napabuga ng hangin si Edison. Naiintindihan kita, Tom. At sa nakikita ko, alam kong mahal na mahal mo rin siya. Sige, tutulungan kitang kumbinsihin siya. Iyon na nga ang kanilang naging plano. Sa kabila ng kapayapaan na dinadanas nila sa kasalukuyan, ay ninais pa rin ni Tom ng maginhawang buhay. At iyon ay hindi para sa kanya, kundi para kay Elisa. Para sa babaeng nais niyang makasama habang buhay. Ayaw niya itong nahihirapan at gusto niyang danasin nito ang maginhawang buhay na alam ni Tom na kayang-kaya naman niyang ibigay. Pero sadyang hindi ang karangyaan ang hangad ng dalagang si Elisa. Basta ang gusto lang nito ay makasama si Tom sa isang mapayapang lugar katulad na lang doon sa probinsya. Hindi ako sasama. Sir Edison, nandito po ang buhay ko sa probinsya. Kung gugustuhin ni Tom na bumalik doon, hindi ako sasama. Pero nakikiusap ako. Bantayan niyo mabuti si Tom. Hindi na nga napigilan ng pagdaloy ng luha ng dalaga. Kung maaari sana, alalayan niyo siya sa lahat ng pagkakataon. Mabuting tao si Tom. Hindi dapat siya nasasaktan o sinasaktan ng kahit na sino. Kung magmamahal man siya ng iba, pakisiguro na yung babae ay yung mamahalin siya ng sobra at aalagaan. Pinahid ni Elisa ang kanyang mga luha. Sige na, dito na ako. Marami pa kasi akong gagawin eh. Sinundan lang ng tingin ni Edison si Elisa. Doon ay masasabi niya na naroon talaga ang totoong pagmamahal ni Elisa para sa kanyang matalik na kaibigan na si Tom. Kaya naroon na lang din ang kanyang lungkot na magkakahiwalay na ang mga ito. Isang hapon ay halos buong araw nang tahimik si Elisa. Napapansin na nga siya ng kanyang mga kasama doon sa trabaho niya sa kanilang barangay. Kaya minabuti ng lapitan nito ng kanyang tiyahin na si Melba. Elisa, ayos ka lang ba? Alam ko kung anong gumugulo sa isipan mo ngayon. Hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo? Huminga ng malalim si Elisa. Hindi na po, Tita Melba. Mananatili po ako dito sa probinsya. Siguro sadyang magkaiba lang po talaga ang mundo namin ni Tom. Malayo po ang mundo namin sa isa't isa. Nagtanong pang muli si Melba. Sigurado ka na ba talaga dyan? Paano ang anak mo? Napahawak si Elisa sa kanyang tiyan. Sa panahon na yon ay 2 buwan na nga siyang nagdadalang tao at hindi pa nalalaman ni Tom ang tungkol doon. Kaya ko naman po siyang buhayin mag-isa. Handa po akong magsakripisyo para sa kanya. Huwag lang siyang mapunta sa Maynila. Sa lugar kung saan magulo at marami akong masamang karanasan. Nagbuntong hininga si Melba at hindi na ito muling nagtanong pa. Samantala sa mga oras na yon ay naroon nga sa pier ang magkaibigan na sina Tom at Edison. Nakaupo lang si Tom sa isang bench hanggang sa binalikan na nga siya doon ng kanyang matalik na kaibigan. Edison, nasan si Elisa? Ilang segundo pa bago sumagot si Edison. Wala pa rin siya, pare. Ang sabi niya pagtapos niya sa trabaho, didiretso siya kaagad dito sa pier. Halata namang hindi mapakali si Tom. Sa hapon nga kasi na yon ay ang biyahe nila pabalik sa Maynila. Pero hanggang sa sandaling iyon ay wala pa rin si Elisa. Habang si Edison ay naroon at hindi alam kung paano sila aalis na hindi kasama ang dalaga. Hanggang sa isang announcement mula sa barko ang kanilang narinig. Tom, aalis na ang barko. Kailangan na natin sumakay. Sumagot si Tom. Pero wala pa si Elisa.
Pare, hindi natin pwedeng iwanan si Elisa. Naging mapilit si Edison. Pare, ano ka ba? Kapag naiwan tayo ng barko, sigurado may iwan din tayo ng flight natin. Halika na pare, kailangan na natin umalis. Umalma naman si Tom. Hindi. Edison, hindi. Hindi tayo aalis nang hindi kasama si Elisa. Hindi natin siya pwedeng iwanan. Ano bang mahirap intindihin doon? Dumaloy ang luha ni Tom at pinipilit pa rin ang kanyang kagustuhan. Pare, halika na. Hindi nga tayo pwedeng maiwan. Humagulgol sa iyak si Tom habang pinipilit siya ni Edison na sumakay doon sa barko. May mga tao pa nga na napapatingin na sa kanila. Sa huli ay inamin rin ni Edison ang totoo. Tom, hindi na siya darating. Hindi niya gustong sumama sa Maynila. Natigilan si Tom. Hindi. Hindi totoo yan pare. Hindi gagawin yun ni Elisa. Nagbuntong hininga si Edison. Yun ang totoo pare. Hindi sasama sa atin si Elisa. Tuluyang natahimik si Tom sa sinabi ng kanyang kaibigan. Pero sa sandaling yon ay makikita ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng kanyang mga luha. At sa hapon na yon ay wala na rin siyang nagawa pa. Sumakay siya ng barko at bumalik sa Maynila nang hindi kasama ang babae na minamahal niya ng sobra. Lumipas ang 5 taon. 5 taon ng pagkakawalay ni Tom kay Elisa. 5 taon ng kalungkutan. Pero 5 taon din para itaguyod niyang muli ang kanyang sarili. Sa loob ng 5 taon ay marami din ang nangyari. Nakulong si Rhea dahil sa kasong pagnanakaw sa korporasyon kung saan ang mga kasosyo niya sa negosyo ang mismong nagsampa ng kaso laban sa ginang. Sa loob ng 5 taon ay muling si Tom ang namuno sa kumpanya na kanyang itinaguyod. Tom, kamusta? Ano? Masaya ka ba sa nakikita mo? Tanong ni Edison nang lapitan niya ang kanyang kaibigan. Doon sa bintana ng opisina ay tanaw ni Tom ang buong Kamaynilaan. Dahil sa panahon na yon ay muli na siyang nakakakita. Magulo pala talaga ang Maynila, no? Nagtanong pa si Edison. Bakit parang hindi ka masaya na nakakakita ka na ngayon? Matipid na ngumiti si Tom. Masaya naman ako pare. Pero tong mga mata ko, isa lang naman ang gusto ko makita. 5 taon na. Magagamit ko pa kaya mga mata na to para makita siya ulit? Nagbuntong hininga si Edison. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng kanyang matalik na kaibigan. Sa loob ng 5 taon ay pinapahanap kasi ito ni Tom. Bawat sulok ng bansa ay hinalughog na nila pero hindi pa rin nila nakikita si Elisa. Wala na rin kasi ito doon sa dating bahay nito sa probinsya. Yung kaparehong pangalan niya doon sa Bacolod, napuntahan na ba ng mga tao natin? Sumagot si Edison. Yung Elisa Gonzalez doon sa Bacolod, 19 anyos pa lang. Imposible naman na siya si Elisa. Nagtanong pa ulit si Tom. Yung Elisa sa Palawan, kaedad niya si Elisa. Yung Elisa na hinahanap ko. Mas lumapit pa doon si Edison. Pare, kaedad nga yun ni Elisa. Pero may 5 taong gulang na anak ng babaeng yun. Napaka-imposible naman ang pagkatapos niyo maghiwalay, agad-agad nag-asawa siya. Napatungkod ang mga kamay ni Tom doon sa dingding at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hanggang sa isang staff doon sa opisina ang pumasok. Kinausap nito si Edison at kaagad rin itong umalis. Tom pare, tara sa baba. Nandun na si Elisa. Agad ay napalingon si Tom. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad-agad ay bumaba sila doon sa lobby ng opisina. Nasaan siya? Tanong ni Tom sa mga agent na tauhan din nila doon sa kumpanya. Hanggang sa nakita na nga ni Tom ang isang babae na naroon. Natigilan si Tom at nagtama ang mga mata nila nito. Tom, sa wakas nagkita ulit tayo.
Kaagad na lumapit sa kanya ang naturang babae at yumakap ng mahigpit. Ilang segundo na tulala si Tom habang umiiyak ang babae na sa kanya ay nakayakap. Nang kumalas ito ay tumitig ito sa mata ni Tom. Ang tagal kitang hinanap. Masaya ako na makita ka ulit. Doon ay nagsalita na si Tom. Hindi ikaw si Elisa. Hindi ikaw ang taong hinahanap ko. Umalma ang naturang babae. Tom, ano bang sinasabi mo? Ako to si Elisa. Ako yung babaeng iniwan mo sa probinsya 5 years ago. Tinalikuran na rin agad ito ni Tom at hinarap niya si Edison. Edison, hindi siya si Elisa. Ikaw nang bahala magpaalis sa kanya. Nilapitan na rin ito ni Edison. Bis, tama na. Yung kaibigan ko lang ang dating bulag. Pero ako hindi. Alam ko ang itsura ni Elisa kaya wag ka na magpanggap pa. Sige na, makakalis ka na. Iyon na ang pang-apat na babaeng nagpakilala bilang si Elisa. Hindi man nakakakita noon si Tom, pero nakakasiguro siya na wala sa apat na babaeng dumating doon sa opisina ang totoong Elisa na kanyang hinahanap. Hindi man niya nakita ang itsura noon ni Elisa, pero nakakasiguro siya na oras na makita niyang muli ito ay mararamdaman niya ang presensya ng isang babae na sa paglipas ng panahon ay siya pa ring nilalaman ng kanyang puso. Lumipas pa ang mga araw ay hindi tumigil si Tom sa paghahanap kay Elisa. Nais niya itong makita at muling makasama. Para sa kanya ay nag-iisa lang si Elisa at hindi na niya magagawa pa na muling magmahal ng iba. Leo, nasa si Tom? Tanong ni Edison sa isa nilang staff doon sa opisina. Sir Edison, umalis po si Sir Tom. Ang sabi niya sa akin kahapon, babiyahe daw po siya papunta Palawan. Natigilan si Edison sa kanyang narinig at napakamot siya sa ulo. Ang tigas ng ulo ni Tom. Sinabihan ko na siya na malabong si Elisa yung nando sa Palawan. May anak na ang babaeng yun eh. Hanggang sa sinubukang tawagan ni Edison ang kanyang kaibigan. Sa mga oras na yon ay nakababa na nga sa eroplano si Tom at patungo na ito sa sinasabing tinitirhan ng tao na nagngangalang Elisa Gonzales. Hello Edison, hayaan mo na muna ako. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para makita ulit si Elisa. Paano kung siya na nga tong nasa Palawan? Sige na, babalitaan na lang kita. Kasama ni Tom ang isa niyang staff sa opisina na madalas niya ring isama sa kanyang mga lakad. Ano balita, Chris? Sumagot naman si Chris. Sir Tom, doon daw po sa dulo nakatira si Elisa Gonzales. Tumango si Tom hanggang sa lumakad nga sila patungo sa dulo ng kalsada. Nakita nila doon ang isang munting bahay. Naningkit agad ang mga mata ni Tom nang makita niya ang isang batang lalaki na naglalaro doon sa bakuran. Kaagad na napatingin ito kay Tom. Para bang nasa ilang segundo rin na magkatama ang kanilang mga mata. Hindi maintindihan ni Tom kung bakit tila may kakaiba sa kanya habang pinagmamasdan niya ang batang lalaki. Hanggang sa tumakbo nga ang bata patungo sa loob ng bahay. Mama, may tao po sa labas. Ilang segundo pa ay lumabas mula doon ang ina ng bata. Saglit itong napatigil pero lumapit din ito kay Tom. May kailangan po ba kayo? Hindi makasagot si Tom kung kaya't si Chris na ang kumausap sa ina ng bata. Miss, hinahanap namin si Elisa Gonzales. Ngumiti ang naturang babae. Ako nga si Elisa Gonzales. May kailangan ba kayo sa akin? Nakatingin lang si Tom sa nagpakilalang si Elisa, pati na rin sa bata na nagtatago pa sa likuran nito. Muli pang nagtanong si Chris. Kayo po ba si Elisa na dating nakatira sa Mindoro? Napakunot ang noo ng ina ng bata. Mindoro? Hindi naman ako napunta doon kahit kailan. Tubong Palawan talaga ako. Baka ibang Elisa ang hinahanap nyo. Sumagot si Chris. Sige po. Pasensya na sa istorbo, miss. Baka nga nagkakamali lang kami. Tumango naman ang babae. Anak, tara na sa loob. Kakain na tayo.
Kinausap ni Chris si Tom. Sir, mukhang negative. Hindi siya yung Elisa na hinahanap natin. Hindi sumagot si Tom, bagkus ay nakatingin lang ito sa mag-ina na papasok na doon sa bahay. Sir Tom, ayos lang po ba kayo? Hanggang sa hinabol ni Tom ang mag-ina. Yumakap siya mula sa likuran nito. Elisa, alam kong ikaw si Elisa. Bumalikwas naman ang babae. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Ano bang ginagawa mo? Kaagad na inawat ni Chris ang kanyang amo. Miss, pasensya na. Nagkakamali lang po yung boss ko. Sir Tom, tama na po. Umalis na po tayo. Naawat din naman agad si Tom. Ano ba yung boss mo? Pwede bang umalis na kayo? Doon ay muling nagsalita si Tom habang nakatingin sa babae. Elisa, hindi ko man nakita yung itsura mo noon. Pero nararamdaman ko. Ikaw si Elisa. Ikaw si Elisa na minahal ko. Biglang napaiwas ng tingin ang naturang babae. Hindi ako ang hinahanap mo. Umalis na kayo kung ayaw niyo magpatawag ako ng pulis. Hanggang sa lumuhod si Tom at kinausap ang batang lalaki. Bata, sino ang papa mo? Pwede ba kitang mayakap? Hindi pa man sumasagot ang batang lalaki ay niyakap na ito ni Tom ng napakahigpit. Nanaig ang katahimikan hanggang sa makikita ang pagdaloy ng luha ng ina ng batang lalaki. Ganon din si Tom na tiningnan sa mata ang bata na pinaniniwalaan niya na kanyang anak. Ako si Papa. Ako ang papa mo. Tumingin si Tom sa ina ng bata. Elisa, hindi ko nahahayaan na magkalayo tayo ulit. Hindi na nga naawat ni Elisa ang kanyang sarili. Hagulgul siyang umiyak. Hindi man niya inamin na siya si Elisa, pero siguradong sigurado si Tom. Nilapitan niya si Elisa at muling niyakap. Doon ay hindi na nga pumalag ang naturang babae. Masaya akong makita ka ulit, Tom. Hindi na nakapagsalita pa si Tom. Bagkus ay dinamalang niya ang mainit na yakap mula sa babae na kanyang minamahal. Muli ngang nagtagpo ang landas ni na Tom at Elisa. At mula rin sa araw na yon ay isinama na ni Tom ang kanyang mag-ina sa Maynila para doon mamuhay ng marangya at payapa. At dito nagtatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.